Andito tayo ngayon sa downtown na Calgary at papunta naman ako ng Stampede kasi yung kausap ko, alam mo naman tayo ngayon medyo chill tayo ngayon. Ayan, Calgary Tower. Busy ngayon dito. Tete kami yung mga outfit to. Puro pang cowboy talaga, yung mga cowgirl. Yun. Ayan ang Calgary Transit, tapos ayun doon ang mga ayun Stampede Ground. Diyan yung kausap ko dito sa sa pupunta sa coffee shop. Ayan. Tapos dito ang meeting namin sa may ayan, sa harap lang. Ganyan tayo pag may kausap, location. Pero kinakailangan lagi ka din talagang advance sa oras para halimbawa usapan nyo alas 3. Kinakailangan ang isa lang kasi dumarating talaga eksaktong alas 3. Pag park nyan dyan alas 3 eksakto. Ganon ang mga tisay talaga. Although babae yan, pero hindi kagaya sa Pinay, di ba? Ang alas 3 darating yan alas 5, alas 4. So iba-iba. 'Yon. Medyo maaga at kaya pa tayo. Napaaga ako nang dating. Siyempre mga 30 minutes kasi ganoon tayong kausap kung dumating ganito kasi yan. Pag may kausap ka, dumating siya o hindi, bigyan mo ng 30 minutes eksakto. Pag hindi siya dumating, babae yan maaring dumating o hindi. Pero pagka gusto ka niyan, darating yan. Pero pagka hindi siya dumating, ibig sabihin doon, malamang ayaw sa'yo. Kasi babae, gano'n naman Pero itong mga kausap ko kasi naman ito, kilala ko ito Talagang, saka, pagka inimbita ako niyan, siyempre, hindi ka naman ganun kadali, matagal, bago pag pumayag ka, hindi naman ura-urada, oo kaagad. Siyempre, iba yung nag-i-establish ka din kasi talaga ng parang respect ba. Ang kasi, ang mga tisay kasi, sila, yung maano ba sila sa sa attraction din, yung okay, yung ang dami kasing gwapo rito. Ang daming yung daming gwapo, ang daming magaganda. So, normal na dito yung yung gwapo at magaganda Sa Pilipinas, di ba, ang hinanap nila yung mga opa, parang ganon, mga gwapo. Pero ang mga tisay kasi, hindi masyado yung looks sila yung forma ba, yung sa pananamit mo, yung vibes mo, yung energy mo. Ang galing-galing mo nga pumorma. Tapos ang boring mo namang kausap. Nag-date kayo, ang boring mo. Ang gwapo mo nga, ang galing mo nga, tapos di ka magsasalita. Nakakainip. Wala pang 5 minutes, naiinip ka na di doon ka na sa medyo simple lang yung forma, pero tawa naman ng tawa, napapatawa mo, at saka hindi bastusin, hindi ka desperate. Ngayon, ito na ngayon, nag-date kayo. Importante kasi talaga sa tisay, ang hindi lang yung puro salita, hindi puro kwento. Action speak louder than words. Kasi pag sumama sa iyo yan, sa unang date nyo, pagka hindi ka marunong humalik at yumakap, mag-iisip yan. Kaya kinakailangan experience ka talaga. Basta't lang naman ang tatandaan nyo lang talaga, pag tisay talaga ang jowa mo, yan, test and drive. Hindi po pwede rito yung yung parang sa Pinay, di ba, pag may nangyari sa inyo, pakasalan mo na, kayo na, ikaw na ang forevermore kasi sinuko na yung bandera. Ang tisay hindi ganon, ang tisay test and drive. Pagka nakita niya na, kasi ang dami experience niyan, pag nakita niya na hindi mo siya na-satisfy, wala tong experience, hindi ka na makakaulit. Halimbawa, napanood man to ni Canadian Rocky, sasabihin mo, hindi, paano, alam ko na, ang gagawin ko. Sinisid mo. Pag sisid mo, dahil wala ka na ma-experience, anong gagawin mo? Hindi mo alam gamitin ang dila mo, hindi mo alam ang gagawin mo, pag sisid mo, di ba? So, yung pagtatawanan ka kasi parang bang pinagagawa nito, parang nakakainis. Kaya yung iba talaga yung mag-practice ka. Ngayon pagka may practice ka, iba yung may confidence ka kasi alam mo ang gagawin mo, paano mo gagamitin yung dila mo, saan mo ipapasok yung dila mo. So yung mga ganon, ang galing-galing mo nga pumorma, ang bait-bait mo, successful ka, pero gwapo ka pa, pero
Pagka kayong dalawa naman, wala kang alam. O, mahiyain ka, shy type ka. Wala, hindi ka makakaporma sa tisay. Tapos tanong ka ng tanong. O, walang mangyayari. O, nag-text yung kausap ko. Andiyan na daw siya sa loob. Di ko napansin kasi. Diyan lang naman, coffee shop lang yan. So, yun. Pupunta lang ako saglit. Anyway, topic ko, tuloy ko lang. Kaya, pagka talaga nagjowa ka talaga ng tisay, kinakailangan talaga yung kasi tetest ka niyan eh. Kung okay ka o pag nakita niya na okay ka, kasi subukan ka rin yan. Normal sa babae yun. Kung okay ka ba o hindi. Ngayon, ang bottom line is, ang parang na lang gauge nila, parang ang measuring stick nila, yung performance mo talaga sa bed. Halimbawa, sumama sa'yo, hindi mo alam kung paano humalik, hindi ka marunong kung sa hawak, halimbawa, natapos na kayo, anong gagawin mo pagkatapos? Kung aalis ka na kaagad kasi nakuha mo na ang gusto mo, o yayakapin mo ba? Kailangan may ka, kasi ang babae pag katapos namang may nangyari at nagiwalay na kayo, iisipin niya hindi yung ginawa mo, iisipin niya kaya yung naramdaman niya sa ginawa mo. Ngayon pagka yung naramdaman niya na yung ginawa mo satisfied siya, hanapin ka, magte-text ulit sa'yo. Ngayon yung ganong tisay, kasi sa'yo niya lang natikman, sa'yo niya lang naramdaman, hindi natikman kasi marami nagsabi, gusto ko yung malaki, wala namang alam gawin, labas-pasok lang, hindi ganon. May mga technique din. Halimbawa, yung kinain mo, alam mo yung dila mo, alam mo gamitin mo, kung saan mo yung dila, hindi basta labas lang, hindi basta saksak labas, hindi ganon. Medyo may rhythm na talagang masasatisfy sa, at saka hindi talaga mabilis, hindi yung paramihan na nakaapat ako sa isang oras, hindi ganon. Yung 45 minutes for play pa lang yun, sa totoo lang o kaya yung kilala ko ganyan pagdating sa tisay, nahanap-hanap siya Ayan yung coffee shop, andyan na siya, nagmamadali. At sabi niya, nandito na ako sa loob. Ko napansin mahina kasi ako sa technology, sana parang naman kasi na ibibideo ko pa pero picture, marami. Selfie, wala namang pakialam tisay sa mga ganyan. Sige, tatawid na ako. At ito yung coffee shop. Pagpasok,